Hello! So, nag-ready me kay mo adto mi sa GP. Magpa-check me. It's just naami bagong GP kay nagbumi o bagong balay. So, magpa-routine check me para makibala na mo sa ang among health. So, padala mo mi sa among GP. So, kung magpa-check, before mi nagpa-check, na may blood test, niya, sibuyat na apoy urine test. So, tanaw na mo karon kung unsa ang amo ang blood sugar level, unsa ang amo ang liver function, thyroid function, o amo ang renal function. Kaya mo na yung mga importante. Mo ni amo ang GP practice. So, musulod na ko. Dali ra kay mi na entertain o gitawag dayon mi sa doktor. So, humana mi nag-adto sa among GP nya. Daghan kog na found out sa ako ang health. Kay wala ko giingnan nga ang ako adi ay kidney is slightly not functioning. So, nagtaas og sugod ang akong creatinine. So, wala jud ko giingnan sa akong previous GP. I'm really happy na ako'y bagong GP who's also a young doctor. And he's really good. So, nalipay ko nga nakabalo ko and I have to make some changes sa ako ang health. So, mao ni akong test result. Unya, ang akong gi-highlight mo na siya ang naay problema. So, akong cholesterol lisugod og taas. So, dapat ang normal niya is 1.5 to 5 pero nahimo ng 5.8. Og ang ako ang LDL cholesterol level is 3.7 instead of 0 to 3 lang. So, kani kinahanglan na jud ko nga mag-change sa akong diet ug mag-exercise na pud ko permi kay kani mahimo siya og cause sa stroke. Nga kung taas ang imong cholesterol level maka-cause ni og heart problem. So mo na karon nag-decide mi nga dili na mi magkaon og mga fatty or mga red meat kay para dili magtaas ang among cholesterol o mga kay para ma-protect ang among heart. Og ang second mao ni ang serum creatinine. Mao ni siya ang byproduct sa imong ginakaon nga mga pagkaon nga dapat ang imong kidney iyahan ni siyang i-filter pero taas ang akong creatinine. So it means wala na nag-function kaayo ang akong kidney. So dapat 45 to 84 pero taas siguro pud kay sige migkaon og high in protein. So ingon pud sa doktor base pud wala ko nagainom og enough fluids. So karon iya haming gi-advise to drink a lot of fluids. Unya kauban pud ani sa ako ang cholesterol mag-take ko og black garlic capsule nga mapalit daw sa Holland and Barrett. So ako ning i-try kay para ma-improve. Hopefully within 3 months ma-improve ang ako ang cholesterol level ug ang ako ang creatinine level. But otherwise sa tanan kani slightly lang ni. So dili kayo ni siya kung ba akong hemoglobin, ang akong white blood cells, they are all fine. Down the carbs. Otherwise, I'm telling you, once it's going past 85 and the empire is not working, which means you've got so much insulin resistance, then none of the tablets will work. Then the only option is insulin. So sibuyat ako gi-check pud ang ihang blood ug karon maayo kay ang ihang tanan nga mga blood results except sa ihang sugar level nga which is very high. So giingnan na siya sa doktor nga dapat 0 to 41 siya nahimong double and nag-increase pa gyud sukad last year kay 81 lang karon nito. So kinahanglan na gyud i-cut down niya ang iyang carbohydrates, kinahanglan i-cut down niya ang rice o mga pasta,
mga biscuits kay hilig kay na siya magkaon-kaon og mga ingon ana. So karon gi-change ang iyang medication. At least ako wala ko'y medication nga gihatag. Pero si Buyet na gi-change ang iyang medication. So mag-take siya og 2 metformin day and night. Naapod siya glycoside, duha sa buntag o isa sa gabi. And then now gidugangan siya og Emper. Kay kung dili magbaba after 3 months ang iyang dugo, the doctor is already thinking of starting insulin kay basic resistant na siya. So hopefully nga si Buyet mag careful sa iyang diet kay para mababa ni. So yeah. So importante jud kaayo nga i-look after nato atong health kay nganon, especially when we are aging. Daghan og atong mga part sa lawas nga mag-slow na ang ilahang function. So kinahanglan nga mag-mindful ta sa atong gikaon, sa ato ang mga ginainom kay para dili ma-affected or dili mag-work hard ang ato ang organ sa lawas kay kung sobra ang ilang pag-work, mahima nang mag-failure sila. Especially sa amo, ako yung ginaprotektan ang akong heart, o ang ako ang sugar level, o ang ako ang kidney. Kay sa amo ang family na ay history nga stroke. So si daddy na stroke, si mama pod na stroke. So more likely nga na ay tendency nga kung dili ko mag-careful, ma-stroke pod. So, sa amo ang family na ay kidney failure, ang akong sister na siya kidney failure, ang akong lolo na ay kidney failure. Nga basi ako kabalo kung nag-runny in the family. So, kinahanglan ako apong tanawon ang akong kidney all the time na mahimo siyang healthy. Kaya kung dili na ako i-monitor, dili ko mag-keep myself healthy. Kung naay kidney failure, then ma-affected po ang uban na parts sa akong lawas, especially sa heart. O mahimo kini nga problema kung matigulang na. So, hopefully, I will live long and protect ang heart, kung ako ang kidney, kung ako ang blood pressure, kaya para makakita pa ko sa akong mga during retirement. So mo nang importante kaayo nga diri kinahanglan kay free man ang checks. So amo nang i-avail nga mahibal-an kung unsa ang state sa ato ang panglawas. So hopefully next time I will update kung unsa na kaya ang among health.